Matapos madiskubre na ang kambal niyang kapatid ay engaged na, sinubukan ng isang babae na akitin ang fiancé ng kapatid upang mabunyag ang kanyang mga madilim na lihim. Isang araw, tinulungan ni Zoe Mercer ang kambal niyang si Anna na ayusin ang kanyang dating profile. Napansin niyang hindi ito nakakaengganyo ng maraming potensyal na kamatch, kaya binigyan niya ito ng diretsahang payo. Isa sa mga mungkahi niya ay magsinungaling si Anna tungkol sa kanyang edad, dahil sa tingin niya, ang pagsisinungaling ang pundasyon ng bawat relasyon. Sa kanyang gabay, sa wakas nakahanap si Anna ng kadate. Gayunpaman, inamin ng lalaki na hindi totoong pangalan niya si Gus kundi Nick. Ipinaliwanag niyang Gus ang kanyang middle name at ayaw niyang matuntun siya ng isang kakilala sa dating site. Naging mausisa si Anna at tinanong kung may asawa na si Nick, ngunit mariing itinanggi ito ng lalaki. Dahil sa kanyang reaksyon, sinabi ni Anna na sana'y palaging maging tapat si Nick sa kanya. At nangako naman ito. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Nick si Anna sa isang club upang mag-enjoy sa gabi. Habang naghihintay si Anna kay Nick, napansin niyang nakatingin sa kanya si Zoe mula sa malayo. Naguluhan siya kung bakit naroon ang kapatid. Iniisip niyang sinusubaybayan siya nito, kaya't agad niyang sinuyod ang mga tao sa paligid at nakita si Nick na naghihintay sa kanya sa dance floor. Inimbitahan siya nitong sumayaw, at masaya naman itong tinanggap ni Anna. Kinabukasan, pinuntahan ni Zoe si Anna sa trabaho, sa isang community resource center, upang komprontahin ito dahil hindi sumasagot sa kanyang mga text. Sa depensa ni Anna, naging abala lamang siya sa umaga, ngunit hindi ito sapat para mapawi ang pagkabahala ni Zoe. Habang nag-uusap, tinanong ni Zoe kung Gus ang pangalan ng date ni Anna, ngunit itinanggi ito ng kapatid. Ipinaliwanag ni Anna ang dahilan sa likod ng paggamit ni Nick ng ibang pangalan sa dating site, kaya naman naging mapagduda si Zoe. Para sa kanya, maaaring may asawa si Nick o may tinatago ito, ngunit binaliwala ni Anna ang kanyang mga hinala. Aminado si Anna na gusto niya si Nick dahil sa pagiging romantiko nito matapos ang kanilang unang date. Bigla namang naalala ni Anna na nakita niya si Zoe sa club, kaya't hinarap niya ito tungkol dito. Gayunpaman, mabilis na inilihis ni Zoe ang usapan at inimbitahan siya sa tanghalian. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagkikita sina Anna at Nick, at lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Samantala, dinalaw ni Zoe ang bahay ng kanilang mga magulang at kinausap ang kanilang ina na si Alexa tungkol sa bagong relasyon ni Anna. Sinabi ni Zoe ang kanyang hindi tiwala kay Nick, naniniwalang may masama itong itinatago. Ngunit nanatili si Alexa na positibo at sinabing maaaring iba si Nick sa mga nakaraan. Hindi sang-ayon si Zoe. Kinagabihan, dinala ni Anna si Nick sa kanyang bahay. At napahanga ang lalaki sa karamyan nito. Nagtaka siya kung paano kayang suportahan ni Anna ang ganitong tirahan, lalo't nagtatrabaho lamang ito sa isang shelter. Ipinaliwanag ni Anna na ipinanganak siyang may trust fund mula sa kanilang mga magulang. Dahil dito, nais niyang magbigay pabalik sa komunidad. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagniigang dalawa at nagbigay ng pagmamahalan sa isa't isa. Kinabukasan, napansin ni Nick ang naka-frame na litrato ni Anna at Zoe at napagtantong kambal ang kanyang kasintahan. Nang dumating si Anna sa silid, tinanong siya ni Nick tungkol sa kapatid niya, at ipinakilala ito ng babae sa kanya. Sa almusal, inimbita ni Anna si Nick na sumama sa kanilang family dinner kinagabihan, na agad namang tinanggap nito. Sa shelter, pinaalala ni Zoe kay Anna ang birthday dinner nang hiling niyang makilala ito bago pa ang buong pamilya, ngunit tinanggihan siya ni Anna dahil protektado niya ito. Gayunpaman, tiniyak niya kay Zoe na makikilala niya si Nick sa pagtitipon. Sa dinner, hindi mapigilan ni Zoe ang pakiramdam na tila kilala na niya si Nick mula sa ibang lugar. Sa hapagkainan, tinagtad niya si Nick ng mga tanong tungkol sa kanyang background, na ikinainis ni Anna ngunit nanatili si Nick na kalmado. Matapos ang hapunan, kinumprante ni Anna si Zoe sa kanyang pagiging bastos. Ipinaliwanag ni Zoe na pinuprotektahan lamang niya ang kapatid, ngunit hindi ito tinanggap ni Anna. Samantala, nakipag-usap si Nick kay Alexa sa kusina habang nagliligpit. Nagustuhan ng ina ang kabaitan ni Nick at naniniwala siyang tama ang desisyon ng anak niya. Ngunit lalong lumakas ang kutob ni Zoe kaya nagpasya siyang imbestigahan si Nick. Sa pagtuklas, nalaman niyang dati itong engaged sa ibang babae at misteryoso ang naging wakas ng relasyon.
Agad niyang ibinahagi ang impormasyong ito kay Ana ngunit sinisi siya nito ng pagiging inggit at paninira. Dahil dito, lalong naging tensyonado ang kanilang relasyon. Upang mabunyag ang katotohanan, nilinlang ni Zoe si Nick na magkita sila sa bar. Sinubukan niyang akitin ito at ipaalam ang mga pinagtataguan nito. Ngunit maingat si Nick at umiiwas sa mga tanong. Sa kabila nito, naramdaman ni Zoe na may mas malaki pang itinatago si Nick. Sa sumunod na araw, nagulat si Ana nang biglang mag-propose si Nick. Sa sobrang saya, agad niya itong tinanggap na lalo pang nagpalayo ng kanyang loob kay Zoe. Habang papalapit ang kasal, mas nagiging desperado si Zoe upang iligtas ang kapatid. Sa araw mismo ng kasal, pinutol ni Zoe ang seremonya upang ilantad ang katotohanan sa harap ng lahat. Nabunyag ang mga kasinungalingan ni Nick, at ang kanyang totoong katauhan ay tumambad sa lahat. Pagkatapos ng insidente, humingi ng tawad si Ana kay Zoe dahil sa hindi siya pinakinggan. Nagkasundo silang muli at nangakong susuportahan ang isa't isa. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, naging mas matibay ang kanilang relasyon bilang magkapatid.